Luwal, ilang taong ka na? Ano po, 30, magta-36. 36. Relatively bata. Bata pa rin. Ano ang advantage ng age mo in doing full-time in business? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Okay, dito po ang ating accommodation sa series natin ngayon dito sa Bataan. Ito po yung Alpas Villas. Tingnan nyo, napakaganda. Ayan o. So may pool. Ang ganda. Gustong-gusto ko yung design. Sobrang simple, minimalist, modern. Sobrang ganda. Pasok tayo. Yan o. Sobrang maluwang. Simple lang. Yung cuts, yung mga square-square lang. Walang mga arte-arte. So may garden dito sa labas. And yung CR. So connecting siya doon sa open space sa likod. Okay? Kita mo? Alright. So, pwedeng mag-edit, pwedeng mag-work. So, tingnan natin, balik tayo dito sa labas. Ganda ng door, sliding door. Ito yung kitchen. Malinis, high ceiling. Ganda. Akitin natin yung taas. Okay. So may mga ganitong wall. Yung parang inaano na to eh. I don't know kung term nila dyan. Wow, ganda ng stairs. So ano rin, dalawang bed din. Nice. Ganda no? High ceiling. Malinis. So, kita mo yung labas. And dito sa dining, saka living room sa baba. Ganda ng bed. Okay, tingnan natin. Baba tayo. Walang sayang na space. Balik tayo dito sa pool side. Pool side. Ito yung pool. Pero pwede rin kitchen. Actually, pwede maging parang dining sa labas. So, pwedeng breakfast, ganyan. Kung bahay ko, ganun gagawin ko. So, yun. So, dito tayo magstay for 3 days na nandito tayo sa Bataan. Nice, very nice. Okay, so andito na tayo sa Alpas Villa. Ito yung Airbnb nila, Luwal. Ayan. Hello po. Okay, kailan mo in-start tong Airbnb? Bali, siguro po mga ano na to, 1 year mahigit na rin. 1 year may get. Okay. May demand ba for Airbnb dito sa Bataan? Meron po. Meron talaga. Kumbaga, pero mostly po ng clients, more on outside Bataan eh. Yung mga Opo. dadayo dito, Mas may marami transaction. po. Opo, yun, may mga papasyalang kapamilya or may mga bibisitahing mga anak na estudyante ng mga dito. Yun mostly po ganun. Oo.
So yung family mo, lahat sila nasa medical fields, no? Opo, mostly. Mostly, Nasa doctors. medical field, opo. So ikaw ang negosyante. Black sheep po. Hindi, yun. Kumbaga, ayun po, ako po yung medyo nalihis eh. Nasa pagkain po ako. So, Yeah. kusinero po ako. Oo. Ang unang business mo yung restaurant. Opo. Tapos sinundan ng Airbnb. Opo. Meron din po kakatayo lang din sports hub. So, Oh, bilyaran siya. Another business. Opo. Ayan. So maganda yung farm, unti-unti tinatamnan pang gamit sa resto. Sa restaurant. Yun. Oo. Yun yung purpose kung bakit tawag dito nag-start kami na mag-produce ng mga herbs tsaka kailangan sa resto. Kasi lately kumbaga hindi consistent yung nakukuha naming supply. Source. So at least pag tanim mo, makukontrol Yun, mo. makontrol. Tsaka laging fresh. Laging fresh, exactly. Makakadagdag din yan, pambawas ng cost. Sobra po. Sobra. Okay. Kasi yung mga herbs po, mahal din talaga eh. Mahal siya, no? Opo. Ayan. So dito sa Airbnb, kumusta naman ang business ng Airbnb? Ano ang maganda sa business na to? Ang maganda dito, kumbaga, more on passive in ang maintenance mo lang dito is yun nga, yung caretaker mo, kailangan maayos. Kumbaga, yun lang yung babayaran mo. Kumbaga, yung parang expense mo eh. Oo. Tsaka yung laundry nung yung mga kailangan lang na gamit, mga sabon lang, mga ganun. Yun lang. Yun lang yung pinakapalabas mo palagi, yung expenses mo, pero mostly papasok na lahat eh. Mas maganda ba to kaysa sa apartment? Sobrang mas maganda to sa apartment. Kasi sa apartment, monthly ka babayaran, tapos magkanong rate lang. Maliit, Sabihin mo masyado, lang sa isang unit, nasa 7,000 yung dito yung sa area ng Orion, mga ganun, 7,000, 6,000. Monthly siya. Eh, pagka Airbnb, ito, lang lowest namin, 12,000 overnight. So, overnight pa lang yun. Nabawi mo na. Nabawi mo na yung yung baga, pang pang 2 months na ng apartment yan eh. Oo. And at the same time, yung na-monitor mo Namo-monitor mo daily kung may nasisira ba sa Airbnb mo. Kung may kailangan kang palitan, kung merong maaagad siya. Yun, Hindi maagad yung siya. magugulat ka, ang dami mong i-fix. yun. Yung pag inalisan ka sa apartment, ang dami mo palang kailangan ng palitan, ang dami mo lang. Ito, araw-araw na mo siya, na monitor mo siya. Ano naman ang challenges sa Airbnb? Ang challenges, yun nga, umanap ng ng maayos na caretaker. Caretaker, yan talaga. Yun yung mga challenges, caretaker talaga. Kasi yung client, makakapag-adjust ka kagad eh. Kung ano yung needs ng client, may bibigay mo kagad. At yung sa caretaker, mahirap umanap ng Yeah. May yung restaurant business at itong Airbnb napagko-connect ba siya? Nagko-connect ba sila? Hindi. Ang ginagawa namin, yun nga, dahil may kami nung luni ko dyan. So, sinasabi namin, yung nagre-rent dito, nabibigyan namin ng discount sa luni ko. So, parang mga ganun lang, parang, At least may kakainan na sila. Mga perks nung Yeah. nung pag-stay nila dito. Pag kumain sila sa luni ko, discounted. Oo. Yun, mga ganun. Nag-abroad ako, nag-Australia. Pagbalik ko, yun na, nag-start na yung luni ko. After nung luni ko, ito, yung Airbnb. Anong ginawa mo sa Australia? Student ako doon, sir. Kumbaga, culinary din. Culinary pa rin. Oo. Kaso yun nga, ang struggle doon, inabot ako ng pandemic doon. Ba't nagamit mo lahat yan dito Opo. sa restaurant Tapos na yan? ngayon, meron pa akong mga 1 year mahigit pang natitira sa visa ko. Aha. Ginawa ko, full load na ako ng trabaho na lang. Nag-work ka na. Puro kusina, tas may sideline sa mga factory, gano'n. Tapos, yun, pag uwi ko dito, start na yung luni ko. Start na. Doon na kinonceptualize yung yung luni ko. Laki pala, oh. Ilang hektarya to? Ito po, nasa kulang 3. Okay. Tapos, yung isa, yung malaki, yung nandun sa may malapit sa Mount Samad. Dati, kumpleto pa.
Ito kainan lang to dati, tapos may treehouse yan. Kainan ninyo, Opo. family. Opo, kaya gusto mong bakasyon. Ito yung mga mangga, oh. Oh yan, mga century old. Century old na siya. So, si lolo mo, siya nagtanim yan. Ano po? O Ah, nadat na niya, puno na yan. puno na yan, yung nagot na niya. Pero yung iba po, tanim niya na rin. Tinanim niya yung iba. Oo. Sobrang tatanda na lahat. Bali, hanggang dun pa siya, sa taas. Si Lowell, Santo Domingo. Dito tayo sa Bataan. Ito ay town ng Orion po. Orion. Si Lowell ay magaling na chef. So meron siyang restaurant. Yung pangalan ng restaurant mo? Lunico po. Lunico. Ayan, at meron din siyang Airbnb. At ngayon, papakita lang ni Lowell yung farm. Do sabi mo nga, Napabayaan na po eh. Hindi na po siya na mai-harvest yung mga fruit bearing trees dito. yeah, but there was a time nung si lolo mo buhay pa. Sobrang ano po nito. Ito yung sobrang source, peak ito yung of source ng income. mga Lahat po malalaking ng- grocery, Lahat. no? Mga exporter Opo. ng mangga, ito ang Dito source po talaga. nila. Tsaka ngayon, yung kumbaga, yung mga kailangan namin sa Lunico, sa resto, Dito rin. ini-start ko nang dito ako tama. pinapatanim sa kanya. Para maging farm to Oo, table. kasi yung nakaraan, punong-puno ng basil to eh. Ito. Ito. Ngayon, ang ginawa niya, hinayaan niya na munang magulang. Tapos yung mga seeds niyan, Ibubuto niya. ibubuto niya. Yun Tas yung itatanim niya. bago niya iaano lahat. Pero dati, nung nakaraan, punong-puno yan ng Pero in basil. fairness, maganda yung farm. Masyadong malilim. Tapos yan, kaya naging mga open, dati yung mga puno din yan. Kumbaga naging open na lang kasi naputol na yun, iba. Nung peak ko ng mango season, sobrang dito talaga kinukuha lahat ng yung source of income ng family ng parents ko. So sabi mo, nung time na peak nitong farm, yung tumutulong ka kay lolo mo, Kami po yung bantay sa kiluhan. pagbabantay. Oo, kasi ang namimili dati, yung Dole tsaka yung Dison Farm. Oo. Ano sila per kilo. Per kilo. Ang bilihan nun, yung parang isang tikles, yung isang Ano bag, po, diba? kunyari, galing sa puno, Aha. ibababa lahat. Aha. Rekta naka-crate po ang Dole tsaka Dison eh. Aha. Tapos yun yung nakapatong sa kiluhan. Kasi isang layer lang ng isang layer. Hindi katulad nung sa mga nakikita natin sa Balintawak, yung mga nakakaing na. Okay. Yung pagka pang-export yata eh. Hindi pwedeng magkapatong yung mangga. Isang layer lang, tapos crate. Isang layer crate. So nung araw, ang laking kinikita ni lolo mo dito. Malaki po talaga. Sobrang laki. Kasi di ba yung Ito sistema talaga noon, yung, source of tititigan lang nila yung puno. O ito presyo Tatasahan po. Yun yung term, tatasahan. Tatasahan. Pagka nasa Bataan ka, parang pagka ang kontrata sa'yo ng buyer, tatasahan. Ibig sabihin nun, yun nga, titignan niya isang puno. 50 kaing to. Yun lang yung babayaran Yun na sa'yo. yun. Whether umabot yan ng 50 or kulang, basta ang Basta usapan bayaran mo, niya 50 kaing yan. Kaya swerte mo, kunyari, ganun, tasahan. Swerte mo, pag mababa sa tinasahan nung... Pero more or less, more on sobra. More on sobra. Siyempre, iba yung buyer. Hindi magpapatalo yung buyer eh. Oo, yun. Bibihira yung matatalo yung buyer. Not unless, tama naman yung tasa niya, kaso pangit yung product na harvest. May ganun din. May ganun. Doon lang matatalo yung buyer. Pero potential pa to kung ano. Kaya pa naman pong buhayin, kaso yun i-revive. wala na lang talaga mag-asikaso. Fried rice? Yung kinain mo po kagabi, yung signature fried rice. Paano mo? Yan din yung mga yan din yung mga sa Singapore yung sikat na anong chips yung yung mga tom yum yun. Nilalagyan din po yun. May ganito ako sa bahay. Oh, dapat yung fried Yung mga rice. salted, Oo nga, yung hindi mga ko- salted eggs dish ng yan yung ka-partner. Salted Curry eggs. leaves. Tapos, Kunyari po yan po yung kasama sa gisa. igigisa siya. Oo, yung iba naman pina-fry yan kasama ng mga salted egg products. Sa fried rice, Curry leaves tsaka basil yung Sa fried rice din po kasama. i-fry mo rin. Oh. Igigisa mo muna. Kahapon po kinain nyo, meron yan. Oo, isa sa... Oh, I see. Galing. Sige nga, magamit nga. Sili, cilantro, Cilantro. tsaka yun yung parang Kutsay. yung ano mo nung last Oo. time, yung vlog mo nung last time. Ang dali lang pala itanim na yung kutsay.
Yun yung ano, hindi nyo ma-figure out. Ano po, kung paano ko gagamayin yung ano ba. Good siya, Ano siya, tag dito, pag tumubo siya, mabilis siyang mag-sprout. Oo. Pero hindi niya mabuhay yung sprout eh. Na diretso. Hindi niya maano pa. Okay. Tara po. 500 meters. Turn right. So, andito na tayo sa Lunico. Opo. Bakit naman Lunico ang pangalan ng resto? Ano po eh, tawag dito, last minute ano na yan eh. Kumbaga, wala na po kami ibang maisip na pangalan. So, yung may isa akong kapatid na parang, ba't di natin ibang language na lang. Tapos, kumbaga, parang ibang, naka-translate lang sa Eh, naisip niya, Lunico, sa Italian word siya na na L unico, yung L apostrophe unico. So, yun, nung nag-start yan, parang lahat nung sinabi na namin sa mga friends and families na ganun yung pangalan, lagi nilang tanong, paano siya i-pronounce? Kasi nga may okay. apostrophe eh. So, ginawa namin, sige na nga, tanggalin na Tanggalin natin nyo na yung lang. apostrophe, straightforward Lunico na lang. Pero ang meaning ng Lunico sa Italian word is parang one of a kind, gano'n. Oh, or okay. gano'n. Parang kagaya rin sa Airbnb, may meaning din may nung meaning pangalan. din, yung no? Alpas. Yung Yung Alpas, Alpas. parang siya, di ba, deep Tagalog word siya na to break free, parang maka-alpas, makalaya. Makalaya. Ganun. So yun. So parang ganun yung guess. Parang ganun yung niya. Yung parang sa mga pangalan nung namin, ganun. May meaning lang. Lagi may meaning. Oo, yun. Okay, so Pero, pakita pasok po. natin konti. Sige po. Alright. Bali, yung oras po ngayon, parang ang prep Prep. time ng mga staff is like 2 to 4 o'clock. Tapos 4 o'clock yung operation na Mag-o-open talaga. na. So ngayon, yung maabutan nila, nagpe-prep yung mga Prep staff. tayo. Mga naglilinis, mga nagaganon. Oo. Ayan. Ayan. So, ito yung niya, bali daily routine nila. Tapos yun, nauna lagi yung sister ko dito kasi Ay, hello po. siya yung may handle ng mga stocks, ng mga supplies, siya yung Ang ganda ng kitchen, ha? Ayan. So, Ganda ng kitchen. yun. Everyday, parang yan, Maliwalas. pasok sila ng 2 o'clock. Tapos, hanggang 4 p.m. nagpe-prep kasi daily yung namin yung production ng mga kailangan. Yung mga sauce, yung mga so yun. Hindi kami nag-i-stock ng ng sobrang daming batch kasi Kumbaga puro laging fresh yung laging daily, laging prep time. Pero hindi Para mo may iwas lahat na rin to. yung Luwan. may iwas na sa pagkain para yung iwas panis, gano'n. Oo. At least, yung may matira man sa amin ng onte, kung hindi nila i-consume, wala na, diretso dispose na. Yun. Trinain mo lahat yan. Yun, bali mo, hindi ako kumukuha ng stuff na yung magaling na agad. Mostly ng nasa kitchen ko, galing yan sa dishwasher. Tapos yung isa sa mga matitibay ko ngayon, siya, nung binubuo tong Lunico, yung construction time nito, budigero ko siya yung nag-handle ng mga materyales ng construction. Ngayon, isa na siya sa pinakamatibay na kusinero ko. Wow. Kasi mas yung parang mindset ko sa hindi ko kailangan ng mas magaling sa akin eh. Aha. Kailangan ko yung sumusunod. So, sa akin, mas nakikita ko yun sa mga bago. Kasi yung urge nila na matuto. Kumbaga, blanco, ikaw yung mag-program sa kanya. Yun. Kasi, tsaka yun nga, kumbaga, parang ko na rin sa kanila na, uy, hindi ka habang buhay nasa dishwasher ka. Aangat ka din sa... Para may, nandun ka sa akin, umangat aangat ka. sila. Oo. Yun, kagaya nun, yung isa, lang siya, sa construction siya dati. Hanggang sa naging dishwasher ko siya. Ngayon, siya na yung isa sa pinakamatitibay. Yung napag wala siya, hindi ko go-operate to. Wow. Ganun. Okay. Kasi mahirap yung kukuha mas marunong pa sa'yo. Ang linis, ang organized. Thank you. Medyo magulo pa yan kasi Magulo pa prep to. time nila eh. Kumbaga, Galing. yun yung nila. Galing. Sa bar, yan, nagpe-prep time din sila. Oo. So, doon pa lang nila ayusin yung mga garnish, yung mga fresh fruits, gano'n. Yun. Basically, yun lang, yung araw-araw na operation nito, nung Lunico.
So, from 2 to 4 prep time, 4 o'clock hanggang 10 p.m. operation hours. Ang galing, no? Bakit hapon ka lang nagbubukas? Bakit dinner lang? Tawag dito, parang ano eh, sa akin, mas masasabik sa'yo yung ano, pagka ganun eh. Yung may certain time ka lang. Time lang. Oo. Tsaka ano, isang factor din yung pag lunchtime kasi dito nakatutok yung araw eh. So, mainit talaga dito sa area. So, kaya hindi mo, ano lang, ang ma-accommodate mo lang is yung indoor lang. Yung outdoor, wala Hindi namang mo kakain magagamit. ng tanghaling tapat. Tsaka yun nga, mostly nang nagla-lunch time sa labas, mga galing office, gusto nila mabilisan yung fast food. Kaya sa fast food yung magki-cater na sa kanila kasi pag dito mauubos yung 1 hour break time nila bago sila mga Kumbaga sa dinner sila may time. sa dinner may Mas time relax. na eh. Relax na Hindi eh. nagmamadali. Yun. Tsaka yun nga, sa tao din, di ba? Yung overhead mo rin, isang shift ka lang everyday. Oh, Hindi isang hindi shift katulad lang. may morning shift, Okay. may evening shift, may afternoon shift. So mas dadami yung tao mo. Oh, I see. Yan. Yan yung parang advantage nung yun lang yung oras. Ano ang advantage mo over competitors o dito sa Balanga, dito sa Bataan? Ang positioning mo medyo high-end, no? Kasi yung target market namin talaga is mid pataas. Okay. So hindi kami yung pangmasa. Hindi pang masa. So sa amin, tawag dito, yun lang, kailangan din namin mag-produce ng quality din na, ano, Na pagkain. Kasi nga, hindi naman basta-basta yung kainan namin. So medyo iba siya. Nung bang ini-start mo to, hindi ka natakot na ito yung medyo mataas ang presyo. Natakot kami syempre kasi susugalan namin eh. Kasi bihira yung mga food establishment dito na medyo pricey. Mataas, oo. So, yun. Kumbaga isa sa mga sinugal namin yun. Tsaka second, yung location nito. Aha. Kasi dati ghost town to eh. Kumbaga, ang dilim nitong, kahit subdivision siya, madilim siya, tas parang walang buhay. So maraming nagsasabi sa amin dati na, ba't doon ka nagtayo? Okay. Sobrang patay yung... Parang hindi pupuntahan. Oo, patay yung lugar na yun. Sobrang, walang, yun nga, hindi siya puntahan. Aha. Sabi ko susugal na lang din eh. Ganun naman din. So, tama yung decision na Para sa akin, ang tama. niche mo medyo mas higher. Kasi kumbaga ang sinabi ko lang dun sa mga nagsasabi na Mataas. na hindi mabubuhay tong area na to, hindi pupuntahan. Parang nasa isip ko lang, kumbaga papatunayan ko sa inyo na kumbaga yung vision ko sa lugar na to, hindi naman dahil sa lugar eh. Kumbaga ikaw yung pupuntahan eh. Nasa sayo naman kung pupuntahan ka ng tao, whether malayo. Kasi sa Bataan, may mga kainan din sa Bataan na talagang aakyatin mo yung bundok Malayo. para lang makainan mo. Yun nga, ang lalayo. Nag-work din. Ang biyahe, 30 minutes to 1 hour, 40 minutes para lang makakain ng pagkain doon. Ba't naman dito, nasa city na ako. Kumbaga, which is accessible naman talaga. Yun. Ayun, nung nakita nilang medyo nagkiklik nga, yun, every year may katabi na akong bago. Dumadami. Pero sa akin, advantage. Kasi nabubuhay yung area ko lalo. Yes. Tapos ngayon, which is parang yung dating akala nilang patay na area, ngayon, halos So, commercial. pag padami kayo ng padami dito, mas maganda. Advantage Kasi yun. malalaman ng buong community na may group of restaurants Oo, dyan. yun. Kumbaga, Pipili na lang hindi, sila. Hindi ko sila tinitingnan as competition Competitors, eh. oo. Kumbaga, more on tulong sa akin yun. Tsaka mostly naman din, dahil nga, puro mga circle of friends lang din yung mga itatayo na negosyo. Kakilala mo rin? Kakilala ko din. So, Okay. yun nga. Mas ini-invite ko nga sila na dito eh. Okay, na dito sa okay. area magtayo. Okay. Yun, kasi nga, sabi ko, tara, sama-sama na tayo dun. Kasi sa akin, mas okay yun. Kasi, So, medyo pricey. Hindi dating lugar ng mga restaurants. oo. And yet, nag-boom, no? Yun. Ano ang pinakasekreto mo? Sa akin, Food. wala akong sikreto. Parang
Sa akin kasi kung ano lang yung papasa sa panlasa ko, yun lang yung nilalabas ko. So, para sa akin, So taste bud mo yun, yung ano yung menu. Oo. Ang ano ko kasi sa pagkain is personal preference naman talaga eh. Okay. Hindi mo pwedeng sabihin na masarap yung pagkain mo. Kasi yung kausap mo, pwedeng hindi sa Hindi kanya niya masarap gusto. yun eh. Oo, hindi niya gusto. Yung masarap sa'yo, sir, hindi pwedeng masarap din sa akin. Yes, yes. So sa akin kasi ano lang talaga. Kung sa akin, pasado yan, parang bahala na yung customer kung magugustuhan niya or hindi. Whether magustuhan or hindi, okay lang sa akin kasi ako, yun yung gusto kong ilabas na pagkain eh. Yeah. Pero Pero kadalasan sa food, sobrang tabang ng ganito mo, sobrang alat ng ganito mo. Pero pag chinek ko, kung alam ko naman na hindi naman. Tama naman. tama naman, hindi ko siya masyadong pinapansin. Oh, Or mag-stick kunyari, ka. meron talagang na-serve sa kanila na sobrang alat or sobrang tamis. Oo. Do-double check ko ngayon yung stocks ko kung Baka kung may ano ba talaga yung nilabas. konting o yun. mali doon. O yun pala, meron lang supply na dumating na ganito pala yung ano. Ah, yun, I see. yun, nag-adjust na kami. Pero yung para totally na baguhin mo. yung recipe ko, hindi ako. Oo. And ang maganda, yung sinabi mo na medyo pricey, no? Pero pag nakita mo yung serving, Oo, yun. sobrang generous yung serving. Kumbaga, pwede Hindi siya siya- actually pricey kasi malaki, Oo, yun. no? Kung ikukumpara mo talaga siya sa Manila rates, mura pa nga kami. Mura pa nga. Yes, tama. Kaya lang kasi talaga, yun nga, hindi pa masyado siyang acceptable sa probinsya kasi sanay pa sila sa ano eh, Murang-mura. sa mura na ano, yun nga. Kasi ako kahit nasabihin ako ng mahal yung pagkain ko, Oo. ako alam ko sa sarili ko, worth it naman yung nilalabas ko. Kasi kahit ibigay ko sa kanila yung recipe, kahit ako di ako madamot sa recipe, pag may nagtanong sa akin, binibigay ko. Oo. Kasi kahit ibigay ko naman yung recipe, magkaiba kami ng way kung paano gagawin. Exactly. At saka yung taste bud mo, magkaiba, di ba? Kumbaga sa pagkain ganun eh, Sir Buds eh. Same tayo ng recipe. Pero hindi tayo pares ng way kung paano yun i-execute. Yeah. Magkaiba pa rin tayo ng kakalabasan. Oo. Mostly. Ibang-iba talaga. Oo. So sa akin ako, di ako madamot sa ganun. Yeah. Nagbibigay ako, uy, ano ba yung ano yung timpla ng ganito nyo? Binibigay ko yun. Binibigyan na nga ako ni Lowell ng mga tips eh. Paano gagawin yung drinks ka? Ayun, kasi mas naniniwala ako sa comeback mo, yung blessing na babalik kaysa dun sa ipagdadamot. Yeah. Yan. Eto, anong mga natutunan mo in 2 years time operation dito sa restaurant mo na to? Kailangan talaga tiyagain. Kumbaga, tsaka focus ka dapat sa kung ano yung tatayo mong negosyo. Hindi po pwedeng basta ka lang magtatayo nang hindi mo siya aralin. Okay. So dapat may knowledge ka talaga. Kasi kung So wala, dahil sa kusinero ka na, chef ka na, yun ang ito sa pinag-aralan akin, mo. medyo okay na to. Oo. So yun, iba na lang yung... Kumbaga, So ano yung mga pinag-aralan mo ng todo? Kasi yung cooking-wise, wala nang problema eh. Skills mo na yan eh. Ano yung pinag-aralan mo to make it sure na mag-succeed itong business? sa akin, lagi akong ma-attend ng mga seminars. Yung kunyari, Pa rin? mga WOFEX, mga ganun. Madalas ko kasi, continuous learning eh. Kahit nasabihin mong aral ko yan, may mga bago at bagong sistema na magiging So yun lang, masipag akong pumunta sa mga ganun. Sa mga event, seminars, yun. In terms of management, maigpit, maluwang, gaano ka hands-on? Tawag dito, sa management, maluwag kami eh. Talaga? Kumbaga, malambot yung mga puso namin pagdating sa empleyado. So, yun, yung kunyari, maghihigpit ng konti, pero Okay. eventually, ala din. Kumbaga, yun yung mga, hindi ko naman masabing wrongdoing namin eh. Okay. Kaya lang, yun nga, every employer magkakaiba ng style ng management. Eh. So, Pero paano mo sila pinapasunod? sa akin naman, pag nagsalita kami na kung ano yung mga mali nila, nare-realize naman na kagad nila. Kasi talagang, alam nila na sobrang luwag namin sa empleyado. Sobrang napakaluwag namin. Yun, kumbaga, yun yung namin. Yun yung sa mga, kung sa iba, sabi wag yung maluwag, wag mong ituturing na pamilya yung mo. Alay, kahit na gusto namin sundin yun, kasi medyo tumitigas na yung ulo ng empleyado. Hindi pa rin? Hindi pa rin, lambot pa rin ang puso na. Okay. Yung Lowell, ano ilang rin. taong ka na? Magta-36. 36.
relatively bata pa rin, ano ang advantage ng age mo in doing full-time in business? Para sa akin marami pa akong time na mag-explore pa eh. Tsaka yun nga, tawag dito, mostly ng clients naman namin nasa age na ito, nasa generation ngayon eh. So, madali pa kaming maka-adapt tsaka maka-adjust kung ano yung mga dapat i-adjust. Hindi katulad ng mga, yun, kunyari, so, sa mga older, i-clean na yung pasensya nila eh. Hindi na masyado Kami, Meron ka pa na magkamali. Yun, sobrang... Tsaka hanggang ngayon naman, nag-explore pa rin kami. Tsaka hindi ko talaga maano yung sarili ko na negosyante. Kumbaga kasi... anong tingin mo? Para ka lang hobby? Kailangan ng kumbaga, pang ang future, na lang eh. Yung purpose ko kung ba't ako, hindi talaga parang yung business na kailangan kumita ako ng malaki, ganun. Parang ma-secure lang yung future sa akin. Na hindi naman sobra-sobra. Okay. Pero meron ka bang may bibigyan na advice sa mga viewers natin? Siguro sa akin lang, pagka may gusto kang negosyong pasukin, make sure na pag-aralan mo muna. Okay. Kasi pag pinasok mo lang yan ng biglaan lang na dahil may means ka lang, may kapital ka lang, mahirap. May Madalas pera ka, nalulugi yung ganun, pero wala kang knowledge dun sa negosyo mo. Oo. Paudas ka din in the end kasi ang mangyayari sa'yo, magtitiwala ka sa mas may alam dun sa papasokin mo negosyo. Eventually, hindi mo alam, niloloko ka na pala. Yeah. So, more on talaga. Yun yung number one, pag-aralin mo kung ano yung papasukin mo negosyo. Kasi pag di mo siya pinag-aralan, Pwede mo bang invite sila to visit Lunico? Yun, sige po. Sa lahat ng papasyal ng Bataan, ayan. Especially Balanga area. So, matatagpuan nyo kami dito sa 4 lanes sa Balanga, Earthfield Center na subdivision. So, yun, operational hours namin 4 to 10 p.m. daily. Holidays lang kami nagsasara, tsaka pag may bagyo. Pero eventually, everyday bukas kami. At saka sa Alpas? Yun, sa mga yun din, yung need ng yung saglit na accommodation. Meron din kaming Alpas Villa. Sa Orion naman siya. Yeah. Pero malapit lang, sobrang lapit lang from Orion to Balanga. Sobrang mga 10 minutes, gano'n lang. Mga 10 minutes drive o lang. Tapos meron din kami sports hub. Bago. So, saan naman yan? Doon din po, malapit sa Alpas. Meron din kaming sports hub sa Orion. So, siya, bilyaran siya. So, pero mag-a-add kami ng kainan din sa area ng bilyaran na Vietnamese cuisine. So, yun, pakiabangan na lang. Binubuo na namin siya. Thank you. Alright. Thank you. Thank you, Luwan. Thank you so much. Kahit na mahihayin. Thank you po. Hindi ko talaga kasi ayaw po namin talaga. Sa inyo, ang pinakamalapit is... Ito yung pinakamalapit. Kasi meron sa Cubao, meron sa Pasay. Mga kapatid ko, tsaka yung kain muna po kami. Hello. Wala si Ay. Sige po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.